Marriage contract? Para saan naman kaya ito? Sino naman ang mag-iwan ng ganito kahalaga na papel? Nagtataka na tinignan ni Elena ang hawak niyang pulang envelope na naglalaman ng mga kontrata at ilang dokumento. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan ng ganitong kahalaga sa labahan, lalo na't muntik niya itong malandri. Ano yan? Tanong ni Princess, naabala sa pag-asikaso ng mga labahan. Marriage contract? Hindi ko alam sino ang nag-iwan nito lalo na't wala namang nakalagay na pangalan. Teka, binuksan niya muli ang envelope at tinignan ang isang business card. Nakalagay lang ang numero. Bakit hindi mo tawagan? Mamaya, importante pala yan sa may-ari. Sabi ni Princess. Tumango siya. Baka nga, sino man kaya ang baliw na maglalagay ng envelope sa laundry shop? Baka ngayon pang magbago ng buhay mo. Dali, tawagan mo na. Natatawang sabi ni Princess. Sa ilang taon niya ang pag-asikaso ng kanyang laundry shop, ay ngayon lang siya naka-encounter ng ganito. Hindi niya alam kung matatawa siya o kaya naman mapapailing na lang dahil baka pinaglalaruan lang siya ng mga customer niya. Tinawagan niya ang numero at 3 ring pa bago ito sumagot. Hello? Tawag niya. Gusto ko makausap si Mr. Lorcan Alcaraz. This is Lorcan. Baritonong boses ng isang lalaki. Napasingap siya at agad na sumandal sa pader. Gusto ko sanang sabihin na hawak ko ang kontrata at isang pulang box. Saan ko ipapadala? Miss, kinasal ka na ba? Biglang tanong nito. Ha? Tanong niya at napakura. Pinaglalaruan mo ba ako? Tinatanong ko kung nagkaroon ka na ba ng asawa. Tanong nito uli. Single ako at wala akong balak magkaroon ng asawa kung hindi rin naman mayaman. Eritadong sagot niya. Then, meet me. Huminto ulit saglit bago sumagot ulit. Dalhin mo ang kontrata at pulang box. Sasagot pa sana siya ngunit binaba na nito ang tawag pagkatapos ibigay ang address. Napanganga siya. At hindi makapaniwala na kakagat siya sa sinabi nito. Pero para matapos ang kaibangan na ito, ay umalis siya. Sumakay siya ng taxi at agad na sinabi ang address habang hawak niya ang envelope. Siraulo ang lalaking yun? Gagawin niya ba akong kabit niya? Tanong niya sa sarili. Dito na po tayo, ma'am. Imporma ng driver pagkatapos ng ilang minuto. Ang lapit lang pala. Natatawang sabi niya. Salamat, kuya. Sabay abot niya ng bayad bago bumaba. Bumaba siya at kagad na tumingala sa mataas na building sa kanyang harapan. Pumasok siya roon at hindi niya kailangan pang magtanong dahil may isang babaeng nakaabang na sa kanya at inalalayan siya papunta sa taong hinahanap niya. Miss, hindi ba pwedeng ibigay ko na lang sa'yo? Marami pa kasi akong gagawin. Sabi niya habang nasa elevator. Kailangan po kayo makausap ni Sir Lorcan. Ilang araw niya na po yung hinahanap. Tinignan nito ang hawak niya. Ganun ba? Ngayon ko lang kasi nakita ito. Sagot niya. Nakarating sila sa tamang palapag at agad silang naglakad patungo sa pinakadulo ng hallway kung saan nandoon ang opisina ni Lorcan. Kumatok ang babae at agad silang pumasok at hindi niya maiwasan na mamangha sa ganda at linis ng opisina nito. Sir Lorcan, tawag ng babae. Iwan mo muna kami, Anais. Saad nito at hinarap siya. Take a seat. Natulala siya ng ilang segundo dahil hindi niya inaasahan na sobrang gwapo naman pala ng lalaking ito. Tinignan niya ang postura nito at para itong lumabas sa pelikula na pinapanood niya. Matangkad, gwapo, masungit ang mukha. At ang tanging malambot lang yata sa lalaking ito ay ang labi nitong mapula at manipis. Miss? Miss? Tawag nito. Napakurap siya. Ibabalik ko lang itong envelope at hindi na natin kailangan pang mag-usap ng matagal. Hindi mo ba alam kung gaano ko kakailangan yan? Tanong nito. Kasalanan ko bang nandun yan sa laundry shop ko? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Ano bang pakialam ko riyan sa singsing at marriage contract na yan? I have an offer. Saad nito. Nagmamadali rin ako kaya gusto kong tanggapin mo ang alok kong kasal. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Kasal? Oo, kasal. Seryosong sabi nito at tinignan siya.
Kailangan kong maikasal para makasigurado ako na walang makukuha sa akin. At bakit ako? Tanong niya. Hindi ko kailangang ikasal sa taong hindi ko naman. I can expand your business. Putol nito sa sasabihin niya. Nangangailangan ka ng lupa para sa charity house na gusto mo. Di ba? Paano mo nalaman yan? Stalker ba kita? Tanong niya. Maya-maya lang ay may inilabas si Lorcan na isang folder, kaya lumapit siya. At nakita niyang isang lupa na matagal na niyang gustong bilhin. Nag-angat siya ng tingin kay Lorcan na ngayon ay mariin ang tingin sa kanya, kaya napalunok siya. Makukuha mo lang ang lupang ito kapag pumayag kang magpakasal sa akin. Sabi ni Lorcan at sinarado ang folder. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Kailangan niya ang lupa na iyon. Dahil may mga batang umaasa sa kanya at gusto niyang makapagpundar ng charity house. Matagal na niyang gusto yon, kaya tanggap siya ng tanggap ng mga labahan ng mga customer. Hindi niya alam kung bakit alam nito ang gusto niya. Pero desperada siya sa lupa na yon na matagal na niyang gusto. Nahulugan mo na ang lupa. At kapag pinakasalan mo ako, kaya kong bayaran ng buo ang gusto mo. Sabi nito at ngumiti sa kanya. Kung hindi naman, I'll find another one who can be my wife. Napalunok siya. Kapag pumayag ako sa alok mo, kaya mo bang pabilisin ang pagpapagawa ng charity house? Yes. Kinuha nito ang cellphone at may pinindot doon. Is it a deal then? Tinignan niya ang binata. At wala naman sigurong masamang mangarap na magkaroon ng asawa, di ba? 23 na siya. At sa hula niya ay nasa edad 30 na ang lalaking ito, kaya hindi na rin masama. Huminga siya ng malalim at kinuha ang ballpen at nilabas ang marriage contract para ilagay doon ang pangalan niya at ang pirma niya. Deal. Saad niya at nilapag ang ballpen at sinuot ang singsing sa daliri niya. You may now kiss the bride. Nagkatinginan sila Elena at Lorcan bago pa naglapat ang kanilang labi. Ngunit hinarang agad niya ng isang daliri para doon humalik ang lalaki. Nagpalakpakan ng mga tao at plastic siyang ngumiti sa mga ito habang hawak niya ang kanyang bulaklak. Lahat ng media reporters ay nasa kanilang harapan at napakarami ring bisita ang nandoon. Ongoing na ang charity house. Meron silang 6 na buwan para matapos yon. Imporma ni Lorcan habang hawak ang bewang niya. Ngumiti siya. Okay. Sapat na malaman kung may uwian ang mga batang tinutulungan ko. Picture taking na po. Sabi ng wedding organizer. Kalat na ang kanilang kasal sa buong mundo dahil kilalang tao si Lorcan. At talagang nga namang nasa magazine na ang mukha niya. Ang iba naman ay nasa article na kaya naman panay siya ng ngiti sa lahat ng tao. Ipinakita niya ang kanyang mermaid gown na talagang pinadala pa sa ibang bansa sa sikat na fashion designer. Closer please, sabi ng photographer. Hinawakan ni Lorcan ang bewang niya at nagkatinginan silang dalawa. Napalunok siya at napahawak sa dibdib ng lalaki at ngumiti sa kamera. Iba't ibang anggulo pa ang ginawa nila bago sila nakauwi at dumalo sa mga party. Uminom siya ng alak at pinanood si Lorcan na makipag-usap sa mga tao. Dear, congrats! Sabi ng ina ni Lorcan na nakilala lang din niya kanina. Good evening po, thank you. Nakangiting sabi niya at niyakap ito. Hindi pa rin po ako makapaniwala na tanggap niyo ako. Kitang-kita ko sa malayo kung gaano kagaan ang aura mo. No wonder why my son like you. Nakangiting sabi nito at humiwalay sa pagkakayaka. Natawa siya at nakipag-usap pa sa mga kakilala nito. Nang lumalim ang gabi, ay naiwan na lang silang dalawa sa tahimik na mansyon. Ramdam na rin niya ang hilo, ngunit alam niya pa ang kanyang ginagawa habang pinapanood niya si Lorcan na pabalik-balik ang langoy sa swimming pool. Ang bait ng mami mo? Puri niya at uminom ng tubig. Umahon si Lorcan at napatingin sa kanya. Hindi ka pa ba magpapalit? Nakasuot ka pa rin ng gown. Ibig mong sabihin niyan ay nagustuhan mo ang kasal? Natawa siya at sumandal sa kinuupuan. Maganda ang kasal. Kahit sinong babae na nangangarap ng ganong kasal ay magiging masaya.
Kaso nga lang, nagpapanggap lang naman tayo. Hindi niya namalayan na nasa unahan na niya si Lorcan at nakasuot na ito ng bathrobe. Napasingap siya nang buhatin siya nito ng pa-bridal style. Yumakap siya sa leeg nito at hinayaan ang sarili na sumandal sa dibdib nito. Nakarating sila sa itaas kung nasaan ang master's bedroom nilang dalawa. Matulog ka na. Sabi ni Lorcan. Wala naman tayong honeymoon, di ba? Hindi naman kasama sa kontrata? Mahinang tanong niya nang ilapag siya nito sa malambot na kama. Gusto mo ba? Nangaakit na tanong ni Lorcan at bahagya siyang dinaganan. Natigilan siya at napatingin sa kanyang asawa na ngayon ay nakatingin sa kanya. Lasing ba talaga siya? O talagang malakas lang ang tama niya ngayong gabi? Nagkatinginan silang dalawa at agad siyang umiwas ng tingin. Matutulog na ako. Mahina niyang sabi. Nakasuot ng gown? Tanong ni Lorcan at umalis mula sa pagkakayuko sa kanya. Ngumuso siya. Bakit? Pwede naman. Natawa ang lalaki at napatingin sa kanya. Pumakit siya dahil ang totoo ay kumakalubog sa kaba ang dibdib niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Pero hindi niya maiwasan na mailang at kabahan sa ginawa ni Lorcan sa kanya. Good night. Sabi ni Lorcan na inayos ang kumot sa katawan niya. Kinabukasan ay maaga siyang nagising at nakitang wala na sa tabi niya si Lorcan. At nang tingnan niya ang katawan niya, ay nakasuot na siya ng puting t-shirt at isang itim na boxer. Agad siyang napatingin sa cellphone niya at nakitang ilang missed calls si Princess at ilang text nito. Nagmamadali siyang tinawagan ng kaibigan na agad sumagot. Papatay mo ba talaga ako sa pag-aalala, ha? Ano ka ba? Saan ka ba galing? Ano na bang nangyari sa'yo? Nabalitaan ko na lang na kasal ka na. Sunod-sunod na sabi nito. Napangiwi siya at agad na nilayo ang cellphone sa tenga niya. Natawa siya sa kaibigan pero naiintindihan niya ang reaksyon nito lalo na't mula pa bata pa lang ay magkasama na silang dalawa bago siya iwan ng kanyang ina. Princess, kumalma ka nga. Natatawang sabi niya. Ano? Mabait ba? Maalaga? Oo, alam kong gwapo siya pero gusto kong malaman kung tinatrato ka ba niya ng mabuti. Saad nito. Napanguso siya. Oo, mabait siya. Given na gwapo siya, kalmado magsalita at maayos kausap. Hindi naman pangit ang ugali niya pero baka sa mga susunod na araw, ganon siya. Ay talaga, ayusin niya kamo at baka masuntok ang mukha niya. Nagbabanta na sabi ni Princess. O sige na, mag-enjoy ka na muna riyan at ako nang bahala rito. Pagkatapos niyang kausapin ng kaibigan, ay agad siyang nag-ayos ng sarili bago siya lumabas ng kwarto at bumaba. Naabutan niya si Lorcan na may kausap sa telepono, ngunit sininyasan siya nito na pumunta sa dining table. Napalunok siya at binati ang mga kasambahay ng ngumiti at tumango sa kanya. Kumain na tayo. Sabi ni Lorcan. Si Manang Helen ang nagpalit ng damit mo. Napatango siya at tinignan ng matandang babae. Salamat po. Kumain na kayo bago kayo umalis. Saad nito at inilahad ang pagkain. Aalis? Nagtatakang tanong niya. May family gathering bukas. Kailangan nating pumunta lalo na't birthday ng kapatid kong si Belle. Saad ni Lorcan. Napatango siya at agad na sinimula ng pagkain habang pinag-uusapan nila ang mga gagawin at mga patakaran ngayong nagpapanggap silang dalawa. Hindi niya alam sa sarili niya kung bakit niya pinasok ito, ngunit para sa mga batang tinutulungan niya, lahat gagawin niya para sa mga ito. Pwede ba tayo mamili ng mga art materials mamaya? Tanong niya. Para sa mga bata? Tanong ni Lorcan habang umiinom ng kape. Oo, hilig nila. Nakabili na ako kanina. Sabi ni Lorcan. Sasama ako kapag pupunta ka sa mga bata. Natigilan siya at napatingin sa lalaki na umiwas ng tingin at agad na tinapos ang pagkain at iniwan siyang nakatulala. Naging abala ang lahat sa family gathering habang si Elena naman ay nanatili ang pakikipag-usap sa mga taong nandoon.
Hawak ni Lorcan ang bewang niya, habang sa isa nitong kamay ay isang baso ng alak. Habang buhay na siguro siyang masasanay sa mga inumin, kada aalis sila ng bahay. At siguro, kailangan niya na rin sanayin ang panga niya at ang katawan niya. Nabalitaan ko nga na kasal na kayong dalawa. Congrats! Mukhang masayang-masaya kayo sa isa't isa. Sabi ng businessman. Ngumiti siya. Yes, sir. Tinignan niya si Lorca na sumulyap sa kanya. Masayang-masaya ako na si Lorca na naging asawa ko. Sabi nga nila, complete package na kaya dapat binabakuran niya. Tumawa ang businessman. Dapat lang. Ngumiti siya at hinaplos ang panga ni Lorcan na sumeryoso ang muka habang nakatingin sa kanya. Agad niyang inalis ang tingin nang matapos siyang makipag-usap at sabay silang napatingin sa dumating na si Belle na abala rin sa mga bisita. Kuya! Tawag ni Belle at humalik sa pisngi ng kapatid. Happy birthday! Sabi ni Lorcan at humalik sa noo ng kapatid. Nakay Manang Edna ang regalo ko. Ngumiti si Belle at napatingin sa kanya. What a lovely woman is here! Happy birthday, Belle! Nakangiting bati niya at niyakap ang dalaga. Ngumiti sila sa isa't isa at agad siyang napatingin sa sinabi ni Belle na ex-girlfriend ni Lorcan na siyang dapat papakasalan nito kung hindi lang ito nagloko. Nakita niya kung paano tingnan ni Mika ang asawa niya at kung paano naging matalimang tingin ito sa kanya kaya hindi niya maiwasan na mangunot ang noo. She's Mika, sabi ni Belle nang maiwan silang dalawa sa lamesa. Ex-girlfriend ni Lorcan? Tanong niya at ngumiti. Oo, siya nga. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya at naisip niyang lokohin ang pamilya namin, lalong-lalo na si Kuya Lorcan. After that, nagsimula na rin siyang maging weird at gumawa ng ilang hakbang para mapansin namin. Sabi ni Belle. Baka may pinagdadaanan, sabi niya at uminom ng wine. Baka nga, pero alam mo kung ano ang mas importante? Ang ikasal si Kuya Lorcan sa'yo. At least, secured ang pera niya laban kay Dad. Sabi ni Belle. Nangunot ang noo niya. Laban sa daddy mo? Oh, napasinghap ito. Hindi pa nasabi ni Kuya sa'yo? Oh my God! Napatakip ito ng bibig. Ang daldal ko talaga. Napailing siya ngunit hindi na rin nagtanong. Nagpatuloy siya sa kanyang pagkain. At nang tumabi sa kanya si Lorcan, ay hindi niya maiwasan na pagsilbihan din ito. At siya ni mismo ang naglagay ng pagkain sa plato nito. Nagkatinginan silang dalawa, ngunit ngumiti lang siya at nagpatuloy sa kinakain niya. Thanks. Sabi nito at kumain na rin. Para sa asawa ko, tanong niya at uminom ng juice. Pagpapanggap pa ba yan o totoo na? Tanong ni Lorcan at nagtaas ng kilay. Natawa siya. Nawala lang sa script. Nagtawanan silang dalawa at napailing sa isa't isa. Nang matapos sila sa family gathering, ay umuwi na rin sila nang umabot na ng 11:00 ang kasiyahan. Pagod siyang bumaba ng kotse, patungo sa bahay. Habang si Lorca naman ay umupo sa tabi niya. Nasabi sa akin ni Belle ang tungkol sa daddy mo. Saad niya. Really? Tanong nito at tinanggal ang high heel sandals niya. Tumango siya. Kaya ba gusto mong magpakasal sa kahit sinong babae? Para alagaan ang pera mo laban sa kanya? Yes. Pati na rin sila Belle at Mommy. Gusto kong hindi na niya hawakan muli ang pamilya ko. Dahil magmula nang iwan niya kami, binukulit ang Alcaraz Empire. At ako rin ang bumili ng lahat ng pangangailangan namin. So in order to save my assets, kailangan kong magpakasal at magkaroon ng tagapagmana. Sabi ni Lorcan. Napatango siya. Sorry, hindi ko lang maiwasan na maging curious. It's okay. Karapatan mo rin namang malaman yun. Saad nito at umupo ng maayos. Nag-enjoy ka ba sa party? Oo, ang dami kong nakilala at nakausap. Sagot niya at ngumiti. First time ko. Tumahimik siya ng ilang sandali dahil naintindihan niya na ang rason kung bakit wala ang ama ni Lorcan. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ng binata na napatingin sa kanya. Ngunit seryoso siya habang nakatingin sa asawa.
Huwag kang mag-alala. Malalampasan mo rin ang lahat ng problema mo. Tinulungan mo ako para sa mga bata. Kaya, tutulungan din kita. Okay? Marahang sabi niya. Napangiti si Lorcan at hinawakan din ang kamay niya. Thank you, Elena. Para saan pa kung asawa mo ako, hindi ba? Nakangising tanong niya. Kahit na anong mangyari, tandaan mo lang na matapang ako. Hindi ko alam kung anong kasunod ng lahat ng ito pero kaya ko ring harapin yan. Nagkatinginan silang dalawa. At sa pagkakataon na yon, ay wala siyang naramdaman na pagkailang. Dahil sigurado siya sa sinabi niya. Gusto niyang pangalagaan ang taong nagbigay ng tahanan sa mga batang mahal niya. Gusto niyang tuparin ang mga gusto niya. At ang una roon ay ang protektahan si Lorcan. Poprotektahan din kita, Elena. Sabi ni Lorcan. Sabi mo yan ha? Natatawang sagot niya at pinitawan ang kamay nito. Oo naman. Tumawa ng mahina ang lalaki. Magpahinga ka na. Susunod ako. Tumango siya at agad na naglakad patungo sa hagdan. Huminga siya ng malalim at umakyat habang iniisip ang mga susunod niyang hakbang. Kailangan niyang malaman ang tunay na dahilan at kung bakit delikado ang ama ni Lorcan. Gayunpaman, ay kailangan din niyang bisitahin ng mga bata at nang sa ganon, ay malaman rin niya ang progress ng charity house na pinapagawa niya. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Lorcan, nakakapasok lang. Matutulog pa lang? Sagot niya at umupo sa kama. May iniisip ka? Tanong nito at umupo sa dulo ng kama sa tabi niya. Ngumiti siya. Wala naman. Magaan lang ang buhay ko at dahil yan sa'yo, Lorcan. Salamat. For my wife. Nakangiting sabi ni Lorcan. Kahit nagpapanggap lang tayong dalawa, tutuparin ko pa rin ang gusto mo. Lumipas sa mga araw ay laging binibisita ni Elena ang kanyang asawa na si Lorcan sa kumpanya nito. Madalas na rin silang mag-usap at madalas na rin silang magkasama sa lahat ng bagay. Kaya naman kung titingnan, ay para talaga silang tunay na mag-asawa. Siyang asawa ni Lorcan, ang boses ni Mika. Huminto siya sa paglalakad sa hallway nang marinig ang boses na yon. Napatingin siya sa babae na ngayon ay nakatingin sa kanya habang kasama nito ang mga magulang na tumingin din sa kanya. Maging ang mga empleyado rin ay napalingon sa kanya. Kaya napalunok siya at kalmadong pinagmasdan ng mga ito. Siyang babaeng sumira sa lahat ng gusto ko, Mom. Siyang babaeng pinalit sa akin ni Lorcan. Saad nito. Nangunot ang kanyang noo. Anong sinasabi mo? Huwag kang magpanggap na wala kang alam, Elena. Alam kong inagaw mo si Lorcan sa akin. At alam ng lahat na ako naman talagang gusto niyang pakasalan. Pero dahil mukha siyang pera at desperada, kinuha niya sa akin si Lorcan. Saad ni Mika. Hindi niya alam kung nasiraan ba ito ng bait o talagang may saltik lang sa ulo ang babaeng ito na ngayon ay nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung anong history ang meron si Lorcan at si Mika pero malinaw pa sa malabo nitong mga mata na hindi niya inagaw ang lalaki. Mukha lang siyang pera. Inaamin niya yon pero wala siyang inagaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ikaw pala talaga ang babaeng kalat na kalat ngayon na asawa ni Lorcan. Sa unang tingin pa lang sa'yo ay alam ko na kagad ang estado mo sa buhay. Saad ng matandang babae at ngumiti. Ngumiti rin siya. Kung makapagsalita po kayo ay parang kilalang kilala niyo ako. Para po sabihin ko sa inyong dalawa, wala po akong inaagaw. At wala rin po akong kinuhang pera kay Lorcan. Desisyon namin na magpakasal. At kung hindi man natuloy ang kasal niyong dalawa, hindi ko nakasalanan yun. How dare you to talk back? Sabi ng ina ni Mika. Hindi mo kami kilala. At mas lalong hindi mo alam ang nakaraan nila. Bago pa kayo ikasal, alam ng lahat na silang dalawa ang magkasama. Silang dalawa ang magkasama sa condo uni. Bago pa may mangyaring kasal sa pagitan ninyo. Ano naman po ang kinalaman ko riyan? Nagtaas siya ng dalawang kilay at natawa. Ngumisi si Mika. Hayaan mo siya, Mom. Sa huli, magsisisi siya na hindi siya nakinig sa ating dalawa. Hinaplos nito ang tiyan at kumiti pa muli. Binabalaan kita habang maaga pa. Hiwalayan mo na si Lorcan. Nek-nek mo. Bulong niya at napailing.
Pag-iisipan ko, umalis siya roon at tumuloy sa opisina ni Lorcan na nag-angat ng tingin sa kanya. Ngumiti sa kanya ang lalaki at lumapit sa kanya ngunit naalala niya ang nangyari kanina. Kaya natigilan din siya at napailing na lang. Anong problema? Tanong ni Lorcan at inalalayan siya sa pag-upo. Wala naman. Nakangiting sagot niya. Busy ka pa? May tinatapos lang akong documents na kailangan pirmahan. Napansin nito ang paper bag na nasa lamesa. Pagkain? Ngumisi siya. Adobong sitaw. Try mo tikman. Pinanood niya si Lorcan at hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Mika. Hindi niya alam ang nakaraan ng mga ito, ngunit bakit may parte sa kanya ang gustong malaman yon. At may parte rin ng puso niyang nalulungkot. Wala naman siyang nararamdaman para kay Lorcan, pero hindi niya maintindihan ang puso niya. Ang sarap. Malakas na puri ni Lorcan. Napatalon siya sa gulat at napatingin sa lalaki. Ano ba yan? Nagulat ako. Natawa ang lalaki at tinignan siya. Sorry. Ang sarap kasi talaga ng luto mo. Siyempre, ako pa ba? Magaling naman talaga akong magluto. Nakangising sabi niya at binuksan ang bote ng juice. Nag-usap silang dalawa sa mga bagay na gagawin nila, lalo na't naisip nilang pumunta sa Baguio para mamasyal. Pagkatapos niyang kumain ng sinusubo ni Lorcan sa kanya, ay lumabas muna siya para pumunta ng kantin. Gusto niya ang nakita niyang egg drop sandwich at sana nga lang ay makahabol pa siya. Sumakay siya ng elevator at napakurap siya nang makita ang isang lalaki na nakasuot ng hoodie na itim. Pasarado na lang ng elevator. Wala na yatang sasakay pa. Nakangiting sabi niya. Ganun ba? Sige. Sagot ng lalaki na nasa gilid niya. Kumalabog ng malakas ang dibdib niya dahil sa kaba at takot na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung sino ang lalaking ito, ngunit natatakot siya sa presensya nito, lalo na't nakasuot ito ng mask at nakapamulsa. Pinapasabi ni Don Keran. Bigla itong nagsalita. Ha? Pinilit niyang maging kalmado at mahigpit na rin ang hawak niya sa hairpin na kinuha niya sa bulsa niya. Pinasabi niya na gusto niyang balaan ka. Gusto niyang kumbinsin mo si Lorcan sa kasunduan. Pinabalaan ka rin niya pala na mag-ingat ka. Kalmadong sabi nito. Sino ka? Kalmadong tanong niya, habang tinitignan ang pagbaba ng numero sa itaas. Sundin mo na lang ang utos niya at hindi ka mapapahamak. Saad nito sa gilid niya. Nagsitaasan ang balahibo sa kanyang braso at nang sa wakas ay tumunog na ang pinto ng elevator, lumabas ang lalaki. Nanatili siyang nakatayo roon. Hindi halos makagalaw dahil sa kaba at takot. Napalunok siya at mabilis na lumabas na makitang maraming sasakay sa kung nasaan siya. Sino kaya yun? Bulong niya sa sarili. Elena! Tawag ni Lorcan. Ay palaka! Napatalon siya at napatingin sa tumatawag sa kanya. Kitang-kita niya ang seryosong mga mata ni Lorcan. Ibang-iba sa nakangiting lalaki na kasama niya kanina. Napalunok siya at kuryosong tinignan ng asawa na ngayon ay tinignan ang kanyang braso, maging ang kanyang leeg at pisngi. Pinagbabantaan ba ang buhay niya dahil kay Lorcan? Anong ginagawa mo? Tanong niya. Wala. Inakbayan siya nito at ngumiti. Kain tayo ng egg drop sandwich? Napatango siya at napatingin sa paligid, ngunit hinawakan ni Lorcan ang pisngi niya at naramdaman niya ang halik nito sa noon niya. Alam ba nito na may sumusunod sa kanya kanina? Alam kaya ni Lorcan ang nangyari sa elevator? Nagtatawanan sila Elena at Lorcan habang umiinom sila ng kape sa isang coffee shop sa Baguio. 3 araw pagkatapos na nangyari sa elevator, ay naisip nilang umalis ng magkasama at magkaroon ng oras para sa isa't isa. Aaminin niyang natakot siya. Ngunit naalala niya ang pangako niya kay Lorcan, ang hindi pag-alis sa tabi nito. Alam mo, ang daming nangyari sa ating dalawa. Nakita ko na ang progress ng charity house at malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Saad niya at ngumiti. Tinulungan mo rin ako, Elena. Binabalik ko lang din ang tulong mo sa akin. Mahal ko rin ang mga bata, lalo na at gusto ko rin magkaroon ng isa na matatawag kong akin at matatawag kong anak. Pero kung hindi man ibibigay ni Lord sa akin, tatanggapin ko.
Saad ni Lorcan. Kasama pa ba yan sa kasunduan natin? Pagbibiro niya. Kung willing ka. Nakangising sagot ni Lorcan. Natawa siya at napatingin sa magandang tanawin. Pero aminin ko na naging komportable ako sa'yo at nagkaroon ako ng magandang buhay nang dahil sa'yo. Gusto kitang mas makilala pa, Lorcan. Gusto kong magkaroon tayo ng malalim na pagkakaintindihan sa isa't isa. Tinignan niya ang lalaki. Aaminin niya na talagang naging malaki ang parte nito sa buhay niya at aminin man niya sa hindi. Gumaan ang buhay niya dahil kay Lorcan at habang buhay niyang pasasalamatan ang asawa niya. Huminga siya ng malalim at pinanood ang mga sasakyan na dumadaan at ilang mga tao na ngayon ay nagpipicture. Sa tingin mo, hindi namang gugulo ang daddy mo ngayong kasal ka na? Mukhang naniniwala naman siya sa pagpapanggap natin. Sabi niya. Hindi ko alam. Wala akong ideya sa mga gusto niyang gawin. At sa mga gusto niyang patunayan. Pero isa lang din ang kailangan kong siguraduhin. At yun ang kapakanan mo. At ang kaligtasan mo. Saad nito. Okay lang naman ako, Lorcan. Ang mahalaga lang naman ay natulungan kita. At nasecure mo ang mga pinaghirapan mo. Saad niya. Napailing ang lalaki. At tinignan siya. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligtasan mo. Dahil asawa kita. Ayokong malagay ka sa panganib, Elena. Ayokong magkaroon ng panghinayang na hindi kita naligtas habang nandito ako. Nagkatinginan silang dalawa at kumalabog ang puso niya sa hindi malaman na dahilan. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay nito para sabihin dito na maayos siya at kaya niya ang sarili niya sa anumang panganib ang darating. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol dito. Dapat nag-enjoy tayong dalawa. At itong first honeymoon natin bilang mag-asawa. Nakangising sabi niya na nang aasa. Tumawa si Lorcan at napailing. Yeah, this is our first honeymoon. Sa sumunod na araw ay marami silang pinuntahan sa Baguio. At walang kasing saya ang lahat ng yon, lalo na't magkasama silang dalawa. Sa Baguio rin nangyari ang unang halik nilang mag-asawa. At sa pagkakataon na yon, ay ramdam niya ang pagmamahal. Nagkatinginan silang dalawa habang nakatayo sa tapat ng magandang tanawin. Gusto kong mag-work ang relasyon nating dalawa. Gusto kong magkaroon ng malalim na ugnayan sa'yo. Sabi ni Lorcan habang hawak ang bewang niya. Ako rin, pag-amin niya. Ngumiti si Lorcan at hinaplos ang pisngi niya. Nagkatinginan silang dalawa bago naglapat ang labi nilang dalawa. At sa pagkakataon na yon, ay buong puso niyang sinagot ang halik ni Lorcan at buong puso niyang tinanggap ang halik nito. Niyakap niya si Lorcan at natawa dahil yun na yata ang pinakamahaba nilang halikan. Grabe, first kiss ko yun ha? Natatawang sabi niya. Natawa rin si Lorcan at inalalayan siya. Ako rin ang huli mong halik. Nagkatinginan silang dalawa bago bumalik sa kanilang hotel. Ngunit habang naglalakad silang dalawa, ay napansin niyang may nakasunod sa kanila. Tinignan niya si Lorcan at nakita niyang nagtatangis ang panga nito. Lorcan, tawag niya. Alis agad tayo rito. Sorry. Tinignan siya nito. Kailangan na nating umalis muna. Napatungo siya. Paano? Parating na ang sekretarya ko. Dala ang kotse niya. Tinignan nito ang cellphone na kanina pa nito hawak. Alis tayo bago pa may mangyari. Hindi naman ako natatakot. Gusto ko lang malaman kung anong gagawin natin ngayon. Nagbabanding pa nga tayo. Natatawang saad niya habang kalmadong naglalakad na magkasama. Natawa rin sa Lorcan. Babawi ako sa'yo. Dumating ang kotse at walang lingon-lingon siyang pumasok at ganun din si Lorcan. Nakahinga siya ng maluwag nang makalis sila roon dahil alam niyang ligtas na sila. Tamang-tama at pauwi na kayo, sir. Nagkakagulo ang lahat sa kumpanya. Lalo na't may kinalaman ito kay Miss Mika. Saad ng lalaki. Mika? Tanong ni Lorcan. Anong nangyari sa kanya? Natigilan siya nang marinig ang pag-aalala sa boses ni Lorcan. Naalala niya naman ang sinabi ni Mika sa kanya at sa paraan ng paghawak nito sa tiyan na may kahulugan para sa kanya.
Nakagat niya ang labi niya at huminga ng malalim. Hindi ko rin po alam, sir. Tinatawagan daw po kayo ni Miss Mika. Saad ng lalaki, nabala sa pagmamaneho. Napatungo si Lorcan. Sige. Tinignan siya nito at hinawakan ng kamay niya. Are you okay? Ngumiti siya. Gusto ko lang umuwi. Malalim na kasi ang gabi. Natahimik silang dalawa at sa kalagitnaan ng biyahe ay nakita niyang tumawag si Mika at narinig niya kung paano ito umiyak habang kausap ang asawa niya. I'll be there. Malamig na sabi ni Lorcan. Please, Lorcan. Kailangan kita. Sagot ni Mika. Please, huwag mo na isama si Elena. Ayoko siyang makita. Ikaw lang ang kailangan ko. Nakagat niya ang labi dahil gusto niyang matawa. Ngunit tinignan niya na lang ang syudad sa bintana ng kotse bago naisip ang nangyayari sa kumpanya. Hindi niya alam kung malaki o maliit lang ba yun. Pero sana ay maging maayos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtingin sa bintana ay naramdaman niya ang kamay ni Lorcan sa kamay niya. Babawi ako. Mahinang sabi nito at hinalikan ang kamay niya. Ngumiti siya at napatango. Alam ko, Lorcan. Alam ko. Umiwas siya ng tingin at pinagtuunan ng kamay nilang dalawa. Buntis si Mika. Si Lorcan ang ama. Natigilan si Elena nang marinig ang sinabi ni Belle. Tinignan niya ang kapatid ng asawa niya na ngayon ay iritado at nakahalukip-kip sa harapan niya. Nangunot ang noo niya at napalunok siya dahil hindi niya inaasahan ng balita. Ano? Tanong niya. Kaya nagkagulo rito sa kumpanya ay dahil gumagawa ng iskandalo si Mika. Dinadala niya raw ang anak ni Kuya. Ewan ko ba sa babaeng yun at kung anong pumasok sa isip para manira ng relasyon ng iba. Saad ni Belle. Baka naman totoo. Sagot niya. Anong totoo? Tumawa si Belle at tinignan siya. Naniniwala ka sa sinungaling na babaeng yun? Matagal na silang wala ni Kuya Lorcan. Kaya imposible na may nangyari sa kanila. Dala lang yan ang kalandian niya at gusto niyang akuin ni Kuya. Napatingin sila sa elevator ng bumakasyon at nakita niya si Lorcan kasama si Mika na nakahawak sa braso nito. Nagtama ang tingin nila ng asawa na ngayon ay lumambot ang mga mata nang makita siya. Hindi siya naniniwala pero hindi maalis sa isip niya na bago sila kinasal ni Lorcan, magkasama sila ni Mika. I'm pregnant. Nakangiting sabi ni Mika habang nakahawak sa braso ni Lorcan. Elena, sabi ni Lorcan at agad siyang tinignan. Magpapaliwanag ako. Bakit ka pa magpapaliwanag sa kanya, Lorcan? Hindi ba nagpapanggap lang naman kayong mag-asawa? Marunong naman siyang tanggapin ang kapalaran niya. Dahil kahit anong sabihin at gawin niya, ay mananatili pa rin siyang isang mahirap na babae. Teka, ano ka nga ba ulit? Labandera? Nakangising sabi ni Mika. Mika! Saway ni Lorcan. Asawa kong pinagsasalitaan mo ng masama. At alam mong hindi pwede sa akin yan. Lorcan, may baby. Biglang sabi nito at hinawakan ng tiyan. Napalunok siya at napatingin sa tiyan ni Mika. Dalhin mo muna siya sa ospital. At saka tayo mag-usap. Tumalikod siya at agad na lumabas ng building. Nagulat siya nang sumunod si Belle at inulok ang kotse nito na nakaparada sa labas, kaya agad siyang pumasok doon at huminga ng malalim dahil hindi niya yata kakayanin ang sitwasyon na ito. Pagkatapos na nangyari sa Baguio at ang unti-unting pagkikita ng ama ni Lorcan, sobra na. Sa charity house, sabi niya kay Belle, huwag kang maniniwala kay Mika. Sabi ni Belle habang nagmamaneho, wala kang dapat ipangamba at baka isa na naman yan sa plano ni Daddy. Napalunok siya. Hindi naman ako nangangamba. Naggulat lang ako sa balita. Pero may tiwala ako kay Lorcan. Lalo na't may napag-usapan na kami. Ngumiti si Belle at napatango. Yes, Elena. Ikaw ang asawa ni Kuya. At ikaw lang may karapatan sa kanya. Honestly, alam ko nang tungkol sa'yo pero sa nakikita ko, masaya si Kuya Lorcan sa'yo. At alam kong magiging maayos kayong dalawa. Nakarating sila sa charity house at napangiti siya nang makita ang progress nang ipinangako sa kanya ni Lorcan. Huminga siya ng malalim
at mangaraw siyang tumulong sa mga taong nandoon kasama si Belle. Nagtawanan sila at inayos din ang mga kailangang ayusin. At nang dumating ang break time, ay nagpahinga silang dalawa. Salamat sa pagsama mo sa akin dito, Belle. Saad niya at ngumiti. Nung marinig kong may project kang ganito, ay sinabi ko kay kuya na tutulong ako. Gusto ko rin ng mga bata kaya lahat din ay gagawin ko para sa kanila. Nagpapasalamat ako na nariyan ka para sa kanila. At least, hindi na sila nag-iisa. Sagot ni Belle. Noon pa man ay ganito nang ginagawa ko, Belle. Masaya akong makatulong. Nakangiting sagot niya. Habang nag-uusap sila ay may isang kotse ang huminto sa gilid. Lumabas ang dalawang lalaki at nakita niya kung paano natigilan si Belle sa tabi niya. Isang gwapo at matipunong lalaki ang lumabas sa backseat at namukhaan niya agad ito, ang ama ni Lorcan. Lumakad ang mga ito sa kanya at mabilis na humarang si Belle sa harapan niya. Dad! Tawag ni Belle. Ngumiti ang matandang lalaki. Huwag mo akong patawanin, Belle. Pinagmumukha mo naman akong masama sa asawa ng kuya mo. Sinilip niya ito at kumaway bago nito tiningnan ang charity house. Anong kailangan mo? Tanong ni Belle. Gusto ko lang malaman kung nasabi na ba ni Elena ang gusto kong sabihin niya kay Lorcan. Kailangan ko pa rin ang pirma ng anak ko para may pasa sa akin ng lahat. Saad nito. Kahit kailan, ay hindi mapupunta sa iyo ang pinaghirapan ni kuya. Sabi ni Belle. Kapag nalaman ni kuya na pinagbabantaan mo ang asawa niya, alam mo na kaagad ang mangyayari sa iyo. Tumawa ang matandang lalaki. Belle, kung ayaw niyong masaktan, pati ang mami mo, ay dapat marunong kayong sumunod sa akin. Ngayon, huling pagkakataon at huling banta para sa inyong magkakapatid. Lalo na sa iyo, Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Belle at siya ni mismo ang humarap sa matandang lalaki. Alam niyang hindi ito nagdadalawang isip na saktan sila. Ngunit sa dami ng taong nandito ngayon, ay alam din niya na hindi ito kikilos. Binantaan na nito ang buhay niya, ilang beses na, pero hindi siya susuko. Kung may dapat man nakausapin dito, ayun ay si Lorcan. Siyang nagmamay-ari ng lahat ng pinaghirapan niya. At hindi mo kailangang makipagsindakan sa mga anak mo. Dahil kung naging mabuting ama ka sa kanila, meron ka sana ngayon ng mga hinihingi mo. Mariing saad nito. Wala kang alam. Mariing sagot nito. Wala nga. Pero sa estado mo ngayon, meron. Taas noon niyang tiningnan ng matandang lalaki. Wala po kayong mapapala sa akin. At mas lalong hindi ko rin po hahayaan na pasukin ninyo ang tahimik na buhay ng asawa ko at ng pamilya niya. Kung wala po kayong magandang sasabihin, ay umalis na lang po kayo. Ayoko ng negative energy para sa mga batang titira rito. Nagtangis ang panga nito. Tandaan ninyong dalawang araw na to. Babalikan ko kayo at ang kontrata. At kapag wala pa rin, iniiwanan ninyo ako ng walang pamimilian. Kundi ang saktan kayong dalawa. Nagtagis ang panga niya at marihin na pinagmasdan ng matandang lalaki bago ito umalis sa harapan nila. Niyakap siya ni Belle na nanginginig din siyang niyakap pabalik. Natigilan na lang si Elena nang maramdaman niya ang marahang paghaplos sa kanyang pisngi, kaya nagdilat siya ng mga mata. At natigilan nang makita si Lorcan. 3 araw na silang hindi magkasama at nangulila siya ng sobra sa asawa. Good morning. Bati nito at hinalikan ng noo niya. Nakauwi ka na? Mahinang sabi niya at napalunok. Tumango ang lalaki. Dito naman kasi talaga ako nakatira. Ang asawa ko pa rin ang uuwian ko. Natigilan siya at napatitig sa mga mata nito dahil hindi niya lubos maisip na masasaktan siya sa kaalaman na may anak ito sa ibang babae. Alam niyang binubuo pa lang nila ang relasyon nila, ngunit natatakot na agad siya sa posibleng mangyari. Bumangon siya at inayos sa magulo niyang buhok habang si Lorcan ay nakatingin sa kanya. Kumusta si Mika? Tanong niya. Ang baby niyo? Hindi ako sigurado kung akin ba talaga yung batang dinadala niya. Walang nangyari sa amin. Kalmadong sagot nito. Ang sabi niya ay may nangyari sa inyo bago tayo magpakasal. Wala naman talaga akong pakialam pero hindi lang mawala sa isip ko lalo na kasal tayong dalawa.
Legal mo akong asawa. At legal din ako sa kasulatan. Saad niya. Pinuntahan ko siya para sabihin sa kanya na tigilan niya ang gusto niyong mangyari. Gusto kong ipaintindi sa kanya na wala na akong nararamdaman pa. At ayaw ko na rin siyang bigyan ng pag-asa na magiging maayos kaming dalawa. Hindi totoo na may nangyari sa amin ni Lena. Walang nangyari. Nagsusumamo nitong Saad. Hindi siya nagsalita pero naniniwala siya kay Lorcan at sa mga sinasabi nito. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng magkabila nitong pisngi bago siya ngumiti. Naniniwala ako sa sinasabi mo, Lorcan. Talagang nagtampo lang ako at nagselos. Pag-amin niya. Nagselos ka? Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Tumango siya. Kasi asawa kita. Ayokong may kahati ako sa'yo. At ayaw ko rin na masira ang pagsasama natin. Dahil lang sa pagsisinungaling ni Mika. Napabuntong hininga si Lorcan at marahan siyang niyakap. Mahigpit, ngunit puno ng pag-aalaga. Salamat at naniniwala ka sa akin. Bulong nito habang nakasubsob sa balikat niya. Hindi ko hayaang masira ang tiwala mo. Ikaw lang mahal ko, Elena. Napapikit siya at naman niya ang tibok ng puso ng asawa. Huwag mo na lang akong hayaang magduda, Lorcan. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan mula sa'yo. Hinaplos ni Lorcan ang buhok niya at tumango. Simula ngayon, wala nang lihim. Lahat ng bagay, kahit gaano man kaliit, sasabihin ko sa'yo. Ayokong maramdaman mo nag-iisa ka sa relasyon nating dalawa. Gagawa ko ng paraan para matapos ng lahat ng to. Gusto kong magsimula tayong dalawa. Napangiti siya. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ako magseselos kung alam kong ako lang nasa puso mo. Walang iba. Sagot ni Lorcan. Mariin at puno ng paninindigan. Ikaw lang, Elena. At ikaw ang kinabukasan natin. Sa sumunod na oras ay nanatili sila sa kanilang bahay para pag-usapan ang plano nila sa ama ni Lorcan. Gustong mag-file ng kaso ng mami nito, ngunit sa dami ng pera ng ama ni Lorcan ay mahihirapan sila. Ang tanging gusto ng lalaki ay makausap ang ama at magkaroon ng kasunduan tungkol sa pamilya. Nagluto sila ng sabay at nagtawanan sa kusina na may kasamang halik sa isa't isa. Lorcan? Boses ni Mika. Tumigil sa paghalik sa kanya ang lalaki habang buhat siya nito. Napatingin siya sa sala at nakita si Mika na galit na nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba at malamig na pinagmasdan ng babae na sumugod sa kanya. Ngunit humarang agad si Lorcan. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Lorcan? Sabi ko na, di ba? Ayoko na siyang makita rito. Sabi ni Mika. Mika, pwede bang tumigil ka na? Nag-usap na tayo. Lalo at hindi pa naman sigurado kung akin nga ang batang yan. Walang nangyari sa ating dalawa. At wala akong balak na magkabalikan tayong dalawa. May asawa na ako. At si Elena yon. At ayokong masira ang relasyon namin ng dahil sa'yo. Saad ni Lorcan. Pero may baby na tayo, Lorcan. Nanginginig ang boses ni Mika. Ako naman talagang papakasalan mo, hindi ba? Ako naman talagang babaeng gusto mo. At hindi ang labanderang yan. Marangal na trabaho ang pagiging labandera, Mika. Kumikita kami ng pera para sa pamilya namin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na cheap. At wala lang ang trabaho ko. Dahil hanggat wala akong tinatapakan na tao, marangal ang pagiging labandera ko. Isa pa, pwede ba? Hindi ka ba nahihiya na nag-ieskandalo ka sa bahay namin? Galit niyang tanong. Wala akong pakialam. Buntis ako, Elena. Nag-usap na tayo. At sinabi ko na sa'yo na hiwalayin mo na si Lorcan. At magkakaroon ka ng magandang buhay, hindi ba? Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Sigaw ni Mika. Dahil kahit anong sabihin mo, lumapit siya kay Mika. Mahal ko si Lorcan at legal niya akong asawa. Kung talagang matalino ka at alam mo ang ginagawa mo, hindi ka magdadalawang isip na protektahan ang sarili mo. Tinignan niya si Mika. Madaling mabuking ang mga taong nagsisinungaling, Mika. Binibigyan kita ng pagkakataon para magsabi sa amin. Hindi ako magagalit. Anong sinasabi mo? Napaatras si Mika. Sinasabi ko lang na iba ako magalit, Mika. Mabait pa ako sa lagay nito. At kung tingin mo ay isa akong squammy, ipapakita ko yun sa'yo.
Saad niya. Tinignan niya kung paano mangilid ang luha sa mga mata ni Mika. Kaagad na lumapit sa kanya si Lorcan at hinawakan ng bewang niya at nanatili ang kamay nito sa tiyan niya. Nagkatinginan silang dalawa ni Mika at mabilis itong tumakbo habang umiiyak, kaya mabilis siyang nag-alala. Mahal mo ako? Tanong ni Lorcan habang nakayakap sa kanya. Natigilan siya at napalunok. Ha? May nasabi ba ako? Ay sinabi ka. Narinig ko. Sagot ni Lorcan at hinalikan ang balikat niya. Mahal din kita, Elena. Humarap siya sa kanyang asawa at nagkatinginan silang dalawa bago itong ngumiti at hinalikan ang labi niya. Totoo na ba talaga to? Gusto ni Elena na dumalo kaagad ng pagdiriwang ng kaarawan ni Lorcan, ngunit mas minabuti niyang dumaan muna sa doktor, kung saan nakita ng kaibigan niyang si Princess, si Mika. Huminga siya ng malalim habang hinihintay ang resulta ng isinasagawa ng doktor para malaman niya kung talagang buntis o hindi si Mika. Elena, siya yung nurse na nakita ko, sabi ni Princess. Siya? Tanong niya. Oo, sagot ni Princess. Mukhang aamin na siya sa ginawa niya. Pumunta sa direksyon nila ang nurse kasama ang doktor. Tumayo siya at agad na tinignan ng dalawa. At nakita niya kung paano umiwas ang tingin ng nurse na kasama nito. Ma'am? Biglang nanginig ang boses ng doktor. Sorry po. Bumuhos ang luha sa mga mata ng nurse. Akala ko po kasi ay nagsasabi ng totoo si Miss Mika. Malaki rin po kasi ang pangangailangan ko kaya tinanggap ko ang pera. Kaya pasensya na po talaga. Pasensya na po talaga, Mrs. Alcaraz. Bumuntong hininga siya. Wala na rin naman akong magagawa dahil nangyari na. Ang importante naman ay natuto ka. Ano bang totoo? Binayaran po ako ni Miss Mika para ipalabas sa buntis siya. Gumawa po ako ng peke na record niya at resulta ng pagdadalang tao niya. Sinabi ko po kay Mr. Alcaraz na siyang ama ng dinadala ni Miss Mika. Pasensya na po talaga. Saad ng nurse. Sana hindi na ito maulit pa. Kilala pa naman ang ospital niyo kaya sayang naman kung magkakaroon ng bad record. Ngumiti siya. Thanks, Doktora Lana. Yumuko ang doktora at agad din na nagpasalamat. Mabilis silang umalis doon at kagad silang pumunta ng party. Suot niya ang kanyang itim na tube dress at suot naman ng kaibigan niyang si Princess ang isang maroon na dress. Elena! Tawag ni Lorcan at humalik sa pisngi niya. Princess! Tumango ito sa kaibigan na nasa gilid niya. Ang sweet niya pala talaga in person, oh? Natatawang sabi ni Princess. Napahiling siya at tinignan ng asawa niya. Happy birthday, Lorcan. Thank you, wife. Nakangiting sabi ni Lorcan at humalik sa labi niya. Nagsimula ang event at lahat ng tao ay nagkakasiyahan sa kani-kanilang lamesa. At nagulat siya nang makita ang ama ni Lorcan na nasa katabing lamesa. Pakiramdam niya ay hindi naman magkakaroon ng gulo dahil nakita niyang nag-uusap si Lorcan at ang ama nito. Kumain ka lang, dear. Sabi ng ina ni Lorcan. Bakit po kaya sila nag-uusap? Tanong niya. Nagdesisyon na si Lorcan na ibigay ang maliit na percent ng shares ng isa sa mga hinahawakan niya. Umayag ang daddy niya at nangako na hindi na ito manggugulo lalo na't hawak na muli nito ang empire. Gusto ko na rin na maging maayos ang lahat ng ito kaya nakiusap din ako. Marahang sabi nito. Nakita nilang umalis ang ama ni Lorcan na may ngisi sa labi. Napailing siya at sana lang ay magkaroon ng maayos na usapan ng mga ito. Nakakainis si Mika. Padabog na umupo si Ben. What happened, anak? Nag-aalala na tanong ng ina ni Lorcan. Gusto niyang lumipat sa bahay natin kapag lumaki ng tiyan niya. Kalat na sa lahat na buntis siya at ama si Kuya Lorcan. Ang blame nila ay kay Ate Elena. Sinasabi nila nakabit daw siya. Ang sarap sampalin. Saad ni Belle. Ano? Gulat na tanong ng ina ni Lorcan. Tinignan niya si Mika na nakatingin sa kanya habang kasama nito si Lorcan. Huminga siya ng malalim at kumain na lang at nang matapos ay tumayo siya para kumuha ng chocolate graham ball. Habang abala siya sa pagkuha, ay sinadya ni Mika na itapon sa kanya ang juice.
Saka ito kumuha pa ng isang baso ng juice at nanlaki ang mga mata niya nang itapon ito sa sarili. Elena, oh my God! Sigaw ni Mika. Tingnan mo ang ginawa mo! Sumigaw siya ng mahina. Babaliw ka na talaga, Mika. Ang layo ko sa'yo. Pati ba naman dito ay magsisinungaling ka? Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo ang ginawa mo sa dress ko. Ang baby ko. Tinawag nito si Lorcan. Babe, tingnan mo ang ginawa niya. Gusto niya akong saktan. Gusto niya akong pagbuhatan ng kamay nung pinagtatanggol kong sarili ko. Are you okay? Hinawakan ni Lorcan ng kamay niya. Tumango siya at tinignan si Mika na ngayon ay nakatingin sa kanya. Hinawi niya si Lorcan at malakas niyang sinampal si Mika na naging dahilan para magulat ang lahat ng tao sa ginawa niya. Isa pang sampal ang ginawa niya at agad na umatras. Para yan sa pagsisinungaling mo sa amin, lalong-lalo na kay Lorcan. Akala mo siguro ay bulag pa rin ako sa kasinungalingan mo, ano? Tinignan niya ang mga magulang ni Mika. Nasa akin ang resulta ng laboratory test mo, Mika. What? Natigilan si Mika at napaluno. Nagsisinungaling ka lang. Hindi ka buntis. Suminghap ang mga tao sa sinabi niya. Nagpapanggap kang buntis para makuha mo ulit si Lorcan. Grabe rin talagang kasinungalingan mo, no? Mika, nagtatakang tawag ni Lorcan. Umiling agad ang babae at mabilis na nangilid ang luha sa mga mata nito. Napailing siya at tinignan ng asawa niya na nakatingin din sa kanya. Pumunta ako sa ospital kung saan siya nakita ni Princess. Umamin sa akin ng nurse na naka-assign sa kanya at sinabi na binayaran siya ni Mika. Paliwanag niya. What? Gulat na tanong ni Lorcan at tinignan ng babae. Bakit mo ginawa yun, Mika? Nakakahiya ka. Lorcan! Saway ng ama ni Mika. Umiling ang lalaki. Mula pa lang sa umpisa ay alam ko nang nagsisinungaling ka na. Nakakaya ng asawa ko pang magsasabi ng totoo. Pinayagan kanyang magsabi ng maaga. At ngayong alam na ng maraming taong ginawa mo. Sa tingin mo ba talaga hindi ka mapapahiya? Ramdam niya ang galit ni Lorcan. Ngunit mas ramdam niya ang tibay ng pagmamahal niya para sa lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Lorcan at bumuntong hininga. Sinira mong birthday ko, Mika. I'm so disappointed to you. Malamig na sabi ni Lorcan. Binigyan kita ng pagkakataon para maging magkaibigan tayong dalawa. Pero sinira mo yun. Ngayon na nagsisinungaling ka sa akin, malabo ng pagbigyan pa kita ulit ng pagkakataon. Liv, bago pa magbago ang isip ko. Napahiling siya at pinanood na umiiyak si Mika na tumakbo paalis. Naawa siya, ngunit kailangan itong matuto. Nagkatinginan silang mag-asawa at napatango sa isa't isa. Welcome, kids! Simula ngayon, ito na ang magiging tahanan ninyo. Masayang binuksan ni Elena ang puting gate ng kanyang malaking charity house. Napangiti siya nang sabay-sabay na tumakbo ang mga bata patungo sa loob. Tuwang-tuwa siyang panoorin ng mga ito na napahiga pa sa Bermuda grass at napaupo pa sa malalaking duyan. Ate Elena, salamat po! Sabi ni Brian. Ngumiti siya. Para sa inyo talaga yan. Nangako ako, hindi ba? Tinupad ko yun kasama ang asawa ko. May asawa ka na po? Tanong naman ni Mary. Tinignan niya si Lorcan na naglalakad patungo sa kanya. Hinawakan niya ang braso nito at gumiti sa mga bata. Siya si Kuya Lorcan. Siyang asawa ko at ang nagpatayo ng bahay natin. Nakangiting pakilala niya. Salamat po, Kuya Lorcan. Ang laking tulong po nito sa amin. Hindi na po kami mahirapan matulog sa labas at makakain na rin po kami ng masarap na pagkain. Nakangiting sabi ni Mary. Nangingilid ang luha sa mga mata niya at hinawakan ng pisngi ni Mary. Pinanood niya ang mga bata na pumunta sa kanilang napili na kwarto. Naisip niyang magkaroon ng 3 double deck na 8 kwarto para magkasya ang mga ito. Napakalaki ng bahay at nagulat pa siya nang magkaroon pa ng entertaining room. Salamat. Niyakap niya ang asawa at ngumiti. May tahanan ng mga bata. Niyakap din siya pabalik ni Lorcan. Gusto kong bumawi. Kaya ginawa ko mas maganda at mas malaki ang bahay ng mga bata. Buwan na rin ang nakalipas at napakaraming nangyari sa buwan na yon. Hindi na muling nagpakita ang ama ni Lorcan
Dahil nagkasundo na ang mga ito, wala na rin siyang narinig pa kay Mika at ang huli niyang balita ay lumipad na ito sa ibang bansa. Sa kagustuhan ng mga magulang. Kain na! Tawag niya sa mga bata. Ang dami pala nila. Ngumiti si Lorcan habang hinahanda ang mahabang lamesa. Magdadagdag pa ako ng isa pang charity house o gusto mong sama-sama na silang lahat? Ngumiti siya. Tsaka na natin pag-usapan ng building. Tumawa siya. Buwan na rin ang nakalipas magmula na maging opisyal silang magkarelasyon ni Lorcan. Nagpatuloy pa rin ang laundry business niya at kumikita pa rin siya ng malaki roon. Dumating ang hapon, ay dumating na rin ang art materials at naging abala na rin ng mga bata. Lumabas sila ni Lorcan at pinagmasdan ng malaking playground. Ano nang balita sa daddy mo? Okay na ba kayo? Tanong niya. Yes. Ngumiti si Lorcan. Nagkasundo na kaming dalawa. Nagkasundo na rin kami sa magiging shares niya. Tinuro nito ang noon niya. Inisip ko ng mabuti ang gagawin ko. At inisip ko rin ang resulta. Sa ngayon, nasa ibang bansa siya para i-manage ang real estate. Mabuti naman kung ganun. At least ngayon, alam kong malayo na tayo. Wala na ring panganib. Ngumiti siya. Gusto ko na rin matapos ang lahat ng to. Gusto kong magkaroon ng bagong simula kasama ka, Elena. Gusto kong bumuo ng pamilya. Dahil hindi na ako bumabata pa at gusto ko na rin ng anak. Marahang sabi ni Lorcan. Ngumiti siya. Alam mo ba kung bakit gusto kong alagaan ang mga batang ito? Katulad ko, iniwan din ako ng mga magulang ko. Gusto kong iparanas sa kanila na may mag-aalaga rin sa kanila. Dahil para ko na rin silang mga anak. Tinignan siya ni Lorcan na puno ng pagkamangha sa mga mata. Kaya kung may pagkakataon na makahanap ako ng lalaking mahal ako, gusto kong bumuo kami ng pamilya. Hinawakan ni Lorcan ang kamay niya kung nasaan ang singsing niya. Napatingin siya sa likod niya at nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakasulat sa malaking kartulina na hawak ng mga bata. Marry me again, Elena. Sabi ni Lorcan habang nakatitig sa kanya. Pakasalan mo lang ako ulit. Ibibigay ko ang lahat sa'yo. Kailan? Paano? Naguguluhan niyang tanong. Ngumiti si Mary. Plano po ito ni Kuya Lorcan kanina lang. Sabi po namin deserve niyo rin po na magkaroon ng sarili ninyong pamilya, Ate Elena. Tumulo ang luha sa mga mata niya. Hindi sa lungkot, kundi dahil sa sobrang kasiyahan na nararamdaman niya. Suminghot siya at tiningnan si Lorcan na tahimik na naghihintay at nakatingin sa kanya. Yes. Nanginginig ang boses niya. Gusto kong magpakasal ulit sa iyo, Lorcan. Gusto ko ulit pakasalan ka. I love you, Elena. Nakangiting sabi ni Lorcan at sinuot ang panibagong singsing na hawak nito. Nagpalakpakan ng mga bata at natawa siya dahil hindi niya inaasahan ng ganitong sorpresa. Saksi ang mga ito sa kanilang pagmamahalan at sa kung paano mauulit ang kasal nila. Niyakap niya si Lorcan at umiyak sa dibdib nito. Mahal na mahal din kita, Lorcan. Habang buhay kitang mamahalin. Mahinang sabi niya sa lalaki. Natawa si Lorcan. Araw-araw ko ring ipaparamdam sa iyo na karapat-dapat kang mahalin ni Lena. Humiwalay siya kay Lorcan at hinalikan ang labi nito. Nagtawanan ng mga bata at sabay-sabay na nagtakip ng mga mata. Tumawa rin siya at agad na tiningnan ang pangalawa niyang singsing. Hindi ako makapaniwala na magpapakasal tayo ulit. Hinawakan niyang singsing habang nasa kotse silang dalawa. Matagal ko nang pinlano ang lahat ng to. Kinakabahan lang talaga ako. Dati ko pa gusto pero gusto ko muna na maging maayos ang lahat. Bago kita yayain magpakasal ulit. Sabi ni Lorcan. Napangiti siya at tinignan ng asawa niya na hawak ang hita niya. Napakaswerte niya sa magiging asawa niya. Kahit pa nagpapanggap lang sila noon, ngunit sinong makakapagsabi na ito pala ang kapalaran niya. At ito pala ang magiging buhay niya sa hinaharap. I'm happy, sabi ni Lorcan. Dahil nakahanap ako ng babaeng kaya kong ipaglaban sa lahat. Nakahanap ako ng babaeng matapang, palaban, at madiskarte sa buhay. Kinuha nito ang kamay niya
at dinala yun sa labi ni Lorcan. Napangiti siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Maging siya ay maswerte rin dahil nakahanap siya ng partner na gagawin din ng lahat para sa kanya. Ngayon pa lang ay nangangako na siyang gagawin din niya ang ginawa nito sa kanya. Dahil yun ang klase ng pagmamahal na gusto niya. Ipinaglalaban ka. Years later, Mama, ang happy-happy ko po na naglalaro po kami ng mga bata. Ang dami po namin ginawa. napangiti si Elena nang marinig ang sinabi ng kanyang panganay na anak na si Ethan. Na pawis habang hawak nito ang bola. Birthday nito ngunit naisip nito na rito na sa charity house magpalipas ng birthday. Kaya naman, naghanda sila ng maraming pagkain at maraming regalo para sa mga bata. Nasaan si Lilian? Tanong niya. Nandun po kasama ang mga batang babae. They're playing her dollhouse. Sagot nito. Napatungo siya at pinalitan ng damit ang anak. Mabuti naman at nakikihalubilo kayo sa mga bata. It's nice to know na naisip mong dito mag-celebrate ang birthday mo. Ang sabi mo po kasi special sila sa'yo kaya po special na rin po sila sa puso ko. Nakangiting sabi nito. I want to make them happy po. Salamat po, Mama. At kay Papa sa pagbili ng toys. Ilang taon nang nakalipas, ngunit hindi pa rin nagbabago ang layunin niyang makatulong sa mga bata. Napakaraming nagbago sa loob ng maraming taon, at isa na roon ay ang pagpapatayo nila ng isa pang charity house katabi nito. Kumuha sila ng exclusive subdivision para sa kanyang project at sa tulong ng kanyang asawa, naging matagumpay din ang kanilang plano. Nakahanda na po ang mga pagkain, ma'am. Sabi ni Kathy. Kakain na raw po ang mga bata. Sabi naman ni Boye. Tumakbo ang mga bata at tumakbo sa kanya si Lilian na ngayon ay nakangiti habang suot ito ang pink dress at pink na headband. Ngumiti rin siya at pinunasan ng pawis ng anak at agad silang sumunod sa loob at nakitang nakaupo na ang mga bata. Ilang taon na rin ang nakalipas nang ikasal sila ulit ni Lorcan at tamang naging desisyon nila para roon. Lalo na't naging maayos na rin ang alitan sa bawat pamilya. Salamat po, ma'am. Natuwa po ang mga bata sa mga regalo na binigay niyo. Sabi ni Susana, ang head charity house, caretaker ng bahay na ito. Kagustuhan ni Ethan nang dito i-celebrate ang birthday niya kaya masaya rin akong makita silang masaya. Nakangiting sagot niya. Napatango si Susana. Wala pa rin pinagbagong kabutihan mo, Mrs. Alcaraz. Ilang taon nang nakalipas at lahat ng nangyari sa kanila sa nakaraan ay kinalimutan na nila. Lalo na't gusto nilang magsimula muli ni Lorcan. Magmula na magkasundo ang mag-ama ay wala na ring panganib sa kanilang paligid at nagkaroon pa ng bodyguard sa kanyang dalawang anak. Wala na rin siyang narinig kay Mika dahil hindi niya muli itong kinausap. At ang kanyang kaibigan na si Princess naman ay nanatili ang katapatan sa laundry business nilang dalawa. Daddy! Sabay na sigaw ni Ethan at Lilian. Ngumiti si Lorcan at niyakap ang mga anak. I heard you enjoy it here. Opa, Sabi ni Lilian. ang dami ko pong naging friends. Naglaro po kami ng dollhouse at ng mga Barbie na dala namin ni Mama. Napatango si Lorcan at tinignan siya. Lumapit siya sa kanyang asawa at humalik sa labi nito bago ngumiti. Nang matapos silang kumain, ay agad na rin silang nagpaalam, lalo na't palubog ng araw at may pasok pa ang kanyang mga anak. Sumakay sila ng kotse at narinig niya ang tawanan ng kanyang mga anak. Tapos ka na sa trabaho mo? Tanong niya at inabot ang bulaklak dahilan para mapangiti siya. Ay nako, Lorcan. Natawa siyang tinignan ng asawa. Happy wedding anniversary, Han. Nanlaki ang mga mata niya at napanguso. Happy anniversary, hubby. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit wala pa ring pinagbago ang kasituan ng kanyang asawa. At habang tumatagal, ay mas lalo niyang minamahal si Lorcan. Nakarating sila sa mansyon at natawa pa siya sa mga bata, lalo na tag-uwi pa ang mga ito ng gummy worms na pinamigay nila kanina. Mami, magpapalit lang po kami ng damit. Paalam ni Ethan. Ngumiti siya at tumango. Sige lang. Pagkatapos niyo riyan, magpahinga na kayong dalawa. Opa, Sabay-sabay na sabi nilang dalawa.
Naiwan silang mag-asawa. Kaya napangiti siya nang yakapin siya ni Lorcan mula sa likod at binaon nito ang mukha sa lieg niya. Huminga siya ng malalim at nilapag sa kamay nito ang isang parisukat na box dahilan para mapatingin doon si Lorcan. Open it. Marahang sabi niya at sumandal sa dibdib ng asawa. Wait, Tumawa si Lorcan. akala ko nakalimutan mo. Pwede ba yun, Han? Tanong niya at natawa. Hindi ko makakalimutan ang kasal nating dalawa. Kahit kailan pa yan, maalala at maaalala ko. Binuksan nito ang regalo niya at natigilan nito na makita ang isang silver na bracelet na naka-engrave ang pangalan nito. Ngumiti siya at humiwalay sa asawa na ngayon ay nakatulala sa bracelet na hawak nito. Umupo silang dalawa at siya na mismo ang nagsuot sa bracelet habang nakangisi. Ang ganda. Bulalas ni Lorcan. Ngumiti siya. Binili ko yan kasi ikaw ang una kong naisip. Sabi ko, ipapa-engrave ko ang pangalan mo. At sa likod niya na yung wedding anniversary natin. Thank you, Han. Hinalikan nito ang labi niya ng matagal. I love you. Natawa siya at napatingin sa asawa. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit nag-uumapaw pa rin ang pagmamahal niya para rito. Binigyan siya ni Lorcan ng magandang pamilya at binigyan siya nito ng isang masayang buhay. Hinaplos niya ang bracelet at ngumiti dahil ito ang palatandaan ng kanyang pagmamahal. Mahal na mahal din kita. Binigyan mo ako ng maraming rason para maging masaya, maging kontento, at magkaroon ng pusong nagmamahal. Malambing niyang sinabi. Binigyan mo ako ng buhay na araw-araw akong excited na makitang hinaharap. Binigyan mo ako ng dalawang anghel, Han. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay ulit at maging ama sa kanilang dalawa. Sagot nito. Ngumiti siya at huminga ng malalim. Walang makakapantay sa pagmamahal ko sa inyong tatlo. At katulad noon, hayaan mong protektahan ko rin kayo. Narinig nilang dalawa ang yabag ng kanilang mga anak na kaagad yumakap sa kanilang dalawa. Nagulat pa sila nang ibigay nito ang letter para sa kanilang dalawa, kaya napangiti siya at niyakap ang mga anak. Walang katumbas ang lahat ng ito at araw-araw niyang hihilingin ang matagal na buhay para makasama ang kanyang pamilya.